Good day sa inyong lahat. Itong ginagawa namin ay Hyundai Accent. Ayan. Ah, Ngayon ay ang concern ng customer dito is na wawala yung lamig. Ayan. So una muna namin chinek dito ay yung mga leaks, kung meron siyang leak. So ito, share ko sa inyo itong ginagawa namin dito ngayon. So bali, yun nga, ang concern dito ay nawawalan ng lamig. Then nung chinek namin isa-isa, ayan. Una namin chinek muna kung meron siyang leak o may tagas. Ayan. So nakita natin na merong visible na oil. Ayan, oil leak o freon leak dito sa may hose niya. So ito yung dito, yung hose na to, diyan kanina mayroong leak. Ayan. So pinalitan na namin yung hose na yan, dalawa na yan sabay na para kasi isang baklasan lang din, ayan. Sabay na papalitan yung dalawa na yan. Ayan. So kinorek muna natin yung leak, then kinargahan ng freon para malaman natin kung yun ang problema. And then ayan. Tapos ayun nga, nung kinarga namin ng freon, ayaw lumamig. So hindi gumagana si compressor. So ang ginawa namin, binaba namin yung compressor. Ayan, papakita ko sa inyo. So ito yung pinaka-compressor ng niya. Ayan. Ngayon, chinek namin yung posibleng dahilan ng bakit ayaw gumana o hindi bumobomba yung compressor. So, isa sa mga common na problema na na-encounter kapag Hyundai Accent, ayan, itong ganitong solenoid control valve. Ayan. So, kapag sira po ito, ayan, ito kasi ang pinaka mismong solenoid ng compressor, ng mga Accent. Ayan. So, kapag hindi gumagana itong solenoid na to, hindi bobomba, hindi higop ang iyong compressor. In short, hindi gagana yung inyong AC compressor. Ayan. So, para malaman nyo kung sira to, susuplayan nyo siya ng 12 volts. Ayan. Pag nasuplayan nyo siya ng 12 volts at hindi nag-click o lumagitik, ibig sabihin hindi nagpapunction yung solenoid na yon. Ayan, solenoid na to. Ayan. So, nung ginawa namin, tinanggal namin, sinuplayan namin ng voltage, hindi nga nag-click o nagre-react dun sa sinusupply natin voltage. So meaning hindi siya gumagana. So yun, kapag ganun, sira na po yun. Ayan, sira na po yung solenoid control valve. Then bago nyo palitan nga pala yung ganito guys, yung control valve na to, siguraduhin nyo lang na yung compressor ay working, yung mechanical parts nya. Ayan, mararamdaman nyo naman dito yan kapag inikot nyo. Ayan. So kapag yung compressor nyo, pag pinaikot nyo to at wala namang tumutunog sa loob na mechanical parts, ayan, okay po yan. At isa pa, kapag yung langis ng compressor ay nag-black oil, yan, contaminated ng black oil, yan, much better palitan nyo na ng buong compressor kaysa yung bumili kayo nito kasi mapapagastos kayo ng doble. Kasi ang compressor ay kapag bumili kayo, kasama na tong solenoid na to. Yan, nasa loob na po yan dyan, nakakabit. Yan. Eh dito, sa compressor ni sir ay hindi pa naman, wala pa namang black oil. Ayan. Ayan, malinis pa. Ayan, hindi siya contaminated ng black oil. Ito yung nakuha naming langis. Ayan. Ayan, so okay pa. So kaya ang nangyayari, nag-on and off yung kanyang aircon is dahil dito sa solenoid control valve na to. Ayan. So yan yung mga nagiging problema ng mga Hyundai Accent, lalo na kapag ang unit ay more than 5 years na. So itong control valve solenoid. Ayan. So ito ikakabit na lang. Ito yung luma. Ito yung bago. Ito yung maigi. Okay. Bungan mo. Isa pa. Oh, yan mo. Kurs, ilapit mo. Ilawan mo, Kurs. Ilaw. Wala. Lubat na. Sige. Ito. Ayun o.
lumalagitik. Ito naman yung luma. Oh, wala. Kuryente lang. Walang reaction. So yan. So, ito yung bago. Isa pa. Testing. Isa pa. Pitik-pitik. Oh, okay na. Ayan. Bali tayo guys, ayan. Napalitan na natin siya ng suction control valve o yung solenoid control valve na compressor. Ayan, kinargahan na natin ng Freon. Ayan. So okay na yung reading ng sa aircon gauge natin, hindi na siya mataas. Kasi kapag mataas yan guys, ayan, mahina yung vacuum nun. Ayan. Tapos ay sorry, yung pag mataas pala to, malakas yung vacuum niya pero yung bomba mahina. Pag mababa naman, ibig sabihin wala siyang vacuum, wala rin bomba. Ayan. So abnormal pag ganon. So dapat kasi less than 50 o kaya 50, yan. Pwede na 'yon, pasok na 'yon. Yan. Tapos sasabayan niyo ng reading dito. Yan. 7.1 degrees Celsius. Yun yung lamig na nakikreate doon sa loob. Ayan. Kailangan mababasahan nyo rin yan. Para kasi kailangan less than 10 degrees yung makuha nyo dito para malaman nyo kung lumalamig na yung aircon nyo sa loob, na hindi nyo kailangan pumunta sa loob. So dito pa lang makikita na natin kung lumalamig siya. And then okay na, nakabit na namin. So far hindi naman nagloloko o nawawala. Kanina kasi ang taas nito, yung low side. Tapos mababa yung high side. So meaning wala siyang bomba, wala rin siyang vacuum. So kasi hindi nga gumagana yung compressor dahil dun sa solenoid. At ngayon okay na. Na natin. So ang Freon nito ay 1348 din. Then pag kayo nagpalit ng ganung solenoid ay kailangan tanggalin niyo yung lumang langis din, tapos palitan niyo yung panibagong langis na compressor. So ayun lang guys, mga kapwa ko technician, yan. Ito yung mga common problema ng accent pagdating sa aircon na nawawala-wala o kaya mawala. Ayan. So yun ang nagiging problema, yung solenoid control valve niya. Ayan. So, sa mga sa inyong accent, ayan, gumagawa po kami dito sa Nisker. Yan, kung may problema ang inyong aircon, under chassis o anything sa makina, yan, gumagawa po kami yan. So hindi lang po Nissan ang ating ginagawa. Kahit ibang brand din po, except lang dahil sa Ford o kaya Chevrolet ang hindi natin ginagawa. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood.